Ang pahayag kay Juan. Unang kabanata. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo, at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya, sa pamamagitan ng anghel na isinugo niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang muling nabuhay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga ulap, at makikita siya ng lahat, pati na ng mga sumaksak sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa paghihirap at pagtitiis na nararanasan na makabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ko ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang tao, nakadamit ng hanggang sako, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa, na parang tansong pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Akong simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo,
Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko at ng 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Ikalawang kabanata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsintin masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mo sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nagnanalig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong huling ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ginawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinukukuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo na mula hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng ganas. Makinig ka. Ipabibilang ko ng Diablo ang ilang sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan kita ng maluwalhating buhay. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikmuran ang iyong pananalig sa akin, kahit noong si Antipas na tapat pundot ko ay patayin dyan sa gitna ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa turo ni Balaam na nagturo kay Balak upang may kaya ng mga Israelita upang magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at punuan sila ng mga kahalayan. May ilan din sa inyong sumusunod sa turo ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at naligtaan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ko dyan sa lalong madaling panahon at bubuksa ko ang mga taong yun sa pamamagitan ng tapak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan po ng nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan po rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira.
Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matang parang apoy na nagliliyab, at mga paang kumikinam na parang tansong pinakintab. Nalalaman kong mga tinagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang nasasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na magturo at linlamin ang aking mga lingkod upang gumawa sila ng tahalayan at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at paligtan ang bahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niya. Kaya nga magkakasakit siya ng malubha. Pati ang mga kasama niya sa pamamalo niya. Darana sila ng matinding hirap, nung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ng kahalayang ginawa nila sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam sa puso't bisip ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira, ay tinakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na mananalig na lihim ni Satanas. Nito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasal. Ngunit manatili kayong tapat sa akin hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutukan ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at tutulugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ang Ama. Ibibigay ko rin sa kanya ang tana sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ikatlong kabanata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga tatangiang nalalabi pa sa iyong buhay, upang hindi tutuluyang mamatay. Nakikita kong hindi maganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin ko ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon at pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta mo dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti, at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sanghan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita, at naging tapat ka sa akin. Kaya't pinuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ng kahit sino. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at panunugurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap na mga medyo, ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng iniuutos ko sa iyo. Hingingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig.
darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haliki sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magkakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na pamaba mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig o mainit. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay marigamgam, hindi mainit o malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kaubawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiyamong kaubaran at ng gamot sa mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masiggasig ka. Pagsisihan mo at talikdanan yung mga kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung di rin ginuman ang aking tinig at bubuksan ang bito, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ika-4 na kabanata. Pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari pa pagkatapos nito. At biglang napailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono, at doon ay may nakaupo. Ang anyo niya ay malingning na parang mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono. At may nakaupo roong 24 na pinuno na nakadamit ng puti at may koronang dinto sa kanilang ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga pugo at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagninigas na sulok. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa. Kamukha ng tao ang pangatlo. At katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may tig-6 na pakpak at punong-puno ng mga bata sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila sa araw at gabi.
Panal! Panal! Panal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ikalimang kabanata. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakarolyo na may sulatang loob at labas at sinarahan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo? Ngunit wala ni isa man maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Kaya sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, Huwag kang umiyak. Tignan mo, ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 selyo at magbukas sa kasulatan na karolyo. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakarolyo sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan ng karolyo at sumira sa mga selyo niyo, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare para maglingkod sa aking Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng di mabilang na mga anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at pagkala. At narinig kong umaawit ang mga nilikham nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng naroon. Ibigay sa nahuhusap ko at sa Israel ang papuri at karangalan,
kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay. At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsasamba. Ika-6 na kabanata. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa 7 selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Hagutan!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pala. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na manako. Sinira ng kordero ang 2 selyo at narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Sinira ng kordero ang 3 selyo at narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig ako parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sabot sa maghapong trabaho at 3 takal na sibada lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang nahis ng kulibo at ang anak." Sinira ng kordero ang 4 na selyo. At narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, ang nakita ko na may isang kabayong batutla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito'y Kamatayan. At kasunod niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tuto, salot, at bababangis na hayop. Sinira ng kordero ang 5 selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinakay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubos lakas silang sumigaw, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patadalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang 6 na selyo. Lumintol ng malakas. Ang araw ay nangitim na parang damit na panglutsa at ang buwan ay naging kasimpula ng tukot. Galaglag mula sa langit ang mga bituin para mga pugot na bunga ng ikos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang nirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yugib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o palaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Gamunan ninyo kami para makubligan din sa buka ng mga tunang Diyan at pangaiwas sa punta tindero sapagkat gabatid na ang panagitan ng pagpupustigan ng kanilang God. At sino ang magkagatagal?"
Ikapitong kabanata. Pagkatapos nito, may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang wag munang umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakal, 144,000 buhat sa 12 lahi ng Israel. Sa lahi ni Huda, 12,000. Sa lahi ni Ruben, 12,000. Sa lahi ni Gad, 12,000. Sa lahi ni Aser, 12,000. Sa lahi ni Neftali, 12,000. Sa lahi ni Manases, 12,000. Sa lahi ni Simeon, 12,000. Sa lahi ni Levi, 12,000. Sa lahi ni Isakar, 12,000. Sa lahi ni Zabulon, 12,000. Sa lahi ni Jose, 12,000. Sa lahi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, "Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaupo sa trono." Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono at ng mga pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. At sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sabi nila, "Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasambah, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen!" Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? "Ginoo, kayo po ang nakakaalam." Ang sagot ko. At sinabi niyo sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding paghihirap. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang kukup-kup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw. Hindi na sila mabibilag sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. 8 kabanata. Nang sirain ng kordero ang 7 selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel
na may dalang gintong sulugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa sulugan ng insenso, at inihagis sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay, kumiglat, at lumindol. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Hindi pa ng unang anghel ang kanyang trumpeta, at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. Hindi pa ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon, at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trumpeta, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing na dilyam na parang sulo, at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga buhal. Ang bituin ay tinatawag na kapaikan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta, at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin, kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan, at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagin-lagi! Talagang kalagin-lagi! Ang sasabitin ng lahat ng nasa lupa! Ang tunog na mga trumpeta! Hihipan ang 3 anghel!" Ika-9 na kabanata. Hindi pa ng 5 anghel ang kanyang trumpeta, at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ang bituin ng bangin, at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang malaki, tulad ng alakdan. Ipinagpili sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sila sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito makikita. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ang mga balang ay parang mga kabayong hagda sa pagkipagdigma. Sila ay may putong na parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngiti ng leon ang kanilang bipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang
tunog ng kanilang takpak ay parang dugog-dug ng mga karwaheng hila ng mga kabayong papunta sa labanan. Sila'y may buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang hari nila'y ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim. 2 pa ang darating. Hinipa ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa anghel na may trumpeta. Hanapin ko 4 na anghel na nabagkap ko sa tabi ng manakik you for this. At pinalaya ang 4 na anghel upang patay nila ang ikatong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Nakita ko sa pangitain ng mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang panangga na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Bumubuga ng apoy, usok at asupre ang kanilang bibig. Ang 3 salot na pumatay sa ikatlong bahagi ng sangkatapuhan ay ang apoy, usok at asupre na mula sa kanilang bibig. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at nasa kanilang mga buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito'y hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, kanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalahat man. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pagkukulam, kahalayan at pagnanakaw. 10 kabanata. Pagkaraan ito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga pintig. May tangan siyang isang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 70. Nang matapos ang dagundong ay isusulat ko sana ang aking nasaksihan. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim ko ang sinabi ng 70. Huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. At nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman at lumikha ng langit, lupa, dagat at ang lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal." Sa araw na himan ng 7 anghel ang penang trumpeta. Isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko nga ang anghel,
at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura. Ngunit sa bibig mo'y kasing tamis ng pulot pukyutan." Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga yun na parang pulot pukyutan sa bibig. Ngunit nang manunukulay, pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, "Kailangang ipahayag mo muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika, at mga hari." 11 kabanata. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, "Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dampal, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit, huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na yon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang panang nalunsod sa loob ng 42 buwan. Ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw, ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksi ito ay ang 2 punong ulibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa bibig nila at tutupukin nila ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong para ay mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aaho ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay maahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panunuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika, at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga riga, sapagkat ang 2 propetang yon ay nagdulot sa kanila ng lapis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, sila'y muling binuhay ng Diyos, at sila'y tumindig, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. "Umakyat kami rito!" At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit na sakay ng ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras din yun. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 lagim at malapit na rin mangyari ang 3. Hinipan ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa Kristong ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na matatandang nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan,
Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil sa dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay, at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat na may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipunin mo ang mga sumira sa sanlibutan. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kapal ng tipan sa loob. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundo ang gulong, narinig ang malalakas na ingay, luminto at umulan ng yelo. 12 kabanata. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang tanda. Isang babaeng nadadabitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 70 at 10 sulat. At may korona ang bawat ulo. Tinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamuluan ni Miguel ng kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampo at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na nadaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampo. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kaniyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kaniyang kapangyarihan, sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusik araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kaniya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit bumuka ang lupa
at hinigop ang tubig na ipinugar ang dragon, kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, pinalingan niya ang dalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling sa katotohanan inihayag ni Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. 13 kabanata. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa niya'y tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ipinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono, at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay, ngunit gumaling ito. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisulog sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinampa rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Pinahintulutan ng halimaw na magyabang, manlait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Ilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at talunin ang mga pinili ng Diyos, at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, bayan, wika, at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa ng likhain ng sanlibutan, ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo ay may pandinig, makinig kayo. Ang sino mang itinagdang mabihag ay mabibihag nga. Ay tinagdang mamatay sa tabak, ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at maging tapat ang mga inirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumalik na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit, at ito'y nasaksihan ng mga tao. Dalilang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw na ito ang lahat ng tao sa kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya.
at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyo. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y katumbas ng pangalan ng isang tao. Ang bilang ay 6. 6. 6. 14 na kabanata. Tumingin ako, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sayon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas na mga alon sa dagat at nadundong na kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na yon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwanghatiin mo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang pagharol. Sambahin niyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukhang ng tubig." Sumunod ang 2 anghel na nagsasabi, "Bumagsak na! Bumagsak na! Ang dating makapangyarihang Babylonia! Tinainom niya ang lahat ng tao, ng anak ng pagkahumaling sa kanyang kahalayan." Sumunod sa 2 ang 3 anghel na sumisigaw ng malakas, "Sino bang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalap at pakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahiga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakad ng kanyang pangalan. Kailangan magpakatatag ang mga pinili ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus." At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." Tunay nga, sabi ng Espiritu, matatapos na ang kanilang paghihirap, sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapat. Tumingin uli ako, at nakita ko naman ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May koronang ginto, at may hawak na isang matalim na arik. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap,
Gamitin mo na ang pangit. Bumapas ka na, sapagkat panaunap, hinagnaalihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang kari at ginapas ang dapat alihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din siyang matalim na kari. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambala. Sinabi niya sa anghel na may matalim na kari, "Gamitin mo na ang iyong kari at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinug na ang mga ito." Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang kari, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ng mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. May 300 kilometro ang haba at 5 talampakan ang lalim. 15 kabanata. Nakita ko ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal. Hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito'y nakita ko rin bumukas ang templo sa langit. Ang toldang tipara ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis na linong nakakasilaw sa haputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. 16 na kabanata. Mula sa templo narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang puot ng Diyos na laman ng 7 mangkok. At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ibinuhos ng 2 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat, at ang tubig ay naging parang dugo ng patay, at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Ibinuhos ng 3 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga buwan, at naging dugo rin ng mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, "Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat hinutulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga pinili at ng mga propeta,
ay pinigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Ibinuhos ng ika-4 na anghel ang laman ng dalagyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa tindi ng kanyang init. Nasunog na sila, ngunit sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangab pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ipinuhos ng ika-5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat-lapin sa kirot ang mga tao at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at kinamong mga sugat. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dalagyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga hari mula sa sinakit. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karubal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga demonyong nakakagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa lapanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapilit kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nanatiling kising at nakapihis na. Hindi siya lalakad na bubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipo ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na! Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonia. Pinainom siya ng alak ng matinding poot ng Diyos. Nawala ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilamot na salot na dinaranas nila. 17 kabanata. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong inak. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 suway. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato
at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong lasing ang babae ito sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka nang gilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyong kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ang sanlibutan ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya, ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pangunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 puntok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din ito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ika-8. Siya ay mapapahamak. Ang 10 sumay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari, ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito, at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa hordero, ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang 10 sumay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. 18 kabanata. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubus lakas siyang sumigaw. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Ngayon ay tahanan lamang siya ng mga demonyo, bilangguan ng masamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kaniya ang mga hari sa lupa, at ang mga mananakal sa buong daigdig ay yumaman sa kaniyang bahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi,
Umalis ka sa Babylonia, bayang ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka mapanusahang kasama niya. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilibutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inubing higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, panasapin ninyo siya ng ganon ding pahirap at kapighatian. Sapagkat lagi niyang sinasabi, Reyna akong tinatanghal, hindi ako biyuda, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga sanot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati at taggutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya. Habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod, tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim, kalagim-lagim at dakilang Babylonia, ang matatak na lungsod sa loob-lapag ng isang oras ay naganapang parusa sa dakila at makapagyarihang lungsod ng Babylonia. Dahil sa kanya'y tatalis din at magdadalamhati ang mga mangangalkal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda, wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagabitang yari sa pangim ng elepante, mamahaling kahoy, tansok, bakal at marmon. Wala nang bibili ng kanilang cinnamon, mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinayan mo. Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan, ay napahabang na kasama mo. At hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon, sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatani sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa kanyang lungsod. Dati na natapitan siya ng lino at telang kulay ubi at pula. Napapalubitaan ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahog lahat siya. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero, at mga tripulante ng mga sasakyang dagat, at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod, habang minamasdan ng usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na yon. Nagsabog sila ng abok sa kanilang ulo at nanhangis. Kalagim-lagi ang nangyari sa dakilang lungsod. Imaman ang lahat ng tumigil sa kanyang dakuhan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabutuhan. Magalaka o langit sa nangyari sa kanya. Magala kayo, mga hinilang,
mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng giligang bato. Ubus lakas niyang inihagis yun sa dagat at sinabi, "Kadito ay babagsak ang tagdag na lungsod ng Babylonia." At hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig na mga awit at ang hibig na mga tugtugan ng alpa, flauta at trumpeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dalubhasa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilian. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga kinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga lahal. At tinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pinarusahan siya sapagkat pinadanak niya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang, at ng lahat ng pinatay sa sanlibutan. 19 na kabanata. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, "Purihin ng Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon." Muli silang umawit, "Purihin ang Panginoon! Walang tigil na tataas ang pusok na mula sa nasusunog na lungsod." Ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, "Amen! Purihin ang Panginoon!" May nagsalita mula sa trono, "Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may pananatakot sa Kanya." Pagkaraay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong na makulog. Ganito ang sabi ng tinig, "Purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasingtahang babae. Nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino." Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, "Isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugto ang paniya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos." Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, "Huwag, ako may alipin ding tulad mo, at tulad ng ibang mga mananampalataya nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanang ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta." Pagkaraan ito'y nabuksan ang langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at napuputugan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasukutan.
At ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na taba na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng kamay na mahal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ang alak ng puhot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Halikayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din niyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Napihag ang halimaw. Gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga tao may tanda ng halimaw at sumambas sa larawan nito. Inihadis ng buhay sa dagat ng nagliliyab na supre ang halimaw at ang huwad na propeta. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog na gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. 20 kabanata. Pagkatapos ay natitho ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa banging walang kasing lalim, saka isinara at tinathan ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ko ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan ito, di tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat.
kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong nagdaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at haba, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa dagat na apoy ang kamatayan at ang Hades. Ito ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa dagat na apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. 21 kabanata. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Gayak na gayak siya sa pangsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananatili siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Mapakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayoy pinabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtam ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya at siya may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga tuwak, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasukunab-sukunab na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa dagat na asupreng nagliliyang. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 wiling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem,
ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwalag ito dahil sa kanindigan ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng diamanting sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y bakapan, pataas, at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. May 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at ang pader nito. Para sukat ang ayos ng lungsod, kung ano ang haba ay siya ring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader, at 66 na metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader, at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahalagang bato. Haspe ang una, safiro ang ikalawa, calcedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onyse ang ikalima, cornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, tupasyo ang ikasyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ika-11, at amatista ang ika-12. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa tiisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang pinakatemplo doon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan ng liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang Kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod, sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. Ika-22 kabanata. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinliraw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy
na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan. At nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala doong makikitang anuman na isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero. At sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya hindi na sila mangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang mga anghel, upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, sabi ni Jesus, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan, ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpakirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may alipinting tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Makinig kayo, sabi ni Jesus, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit ay iwan sa labas ng lungsod ang mga makasalanan, ang mga magugulap, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tama sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, habi kayo! Lahat ng nakakarinig dito ay magsabi rin, hali kayo! Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa Kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalis na naman ang Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito.
Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway makamta ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus.